At dahil dyan, Kuya Ronald, ano yung gusto mong i-share? At ano yung gusto mong sabihin sa mga tao na nanonood ngayon? Doon sa kwento ni Mary Jane. Ayan. So, lahat ng tao, including me, including us, na lahat nandito sa studio, ay meron tayong pinagdadaanan sa buhay. Sobrang bigat. Hindi na natin alam kung paano tayo makakasurvive. So, like in my case, ang dami kong pinagdadaanan, hindi alam ng karamihan. So, siguro ang nakakaalam yung mga malalapit lang sa akin na nandyan yung hindi mo na mabayaran yung kotse, hindi ka na makapagpadala ng pambili ng gamot ng nanay mo, and hindi mo na rin alam kung ano yung gagawin mo kasi ang dami-daming bills, may rent, mayroong kuryente, may internet. So, siguro dahil sa pinagdaanan ko noon, ay naging mas matibay ako ano man yung pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga nandito ako, Kuya Rednax. Wow. And I'm very thankful to you kasi pang-apat na episode na natin to. And hindi ko naman akalain na maggaganito ako dahil hindi mo naman ako training. Yes. Sinalang mo ako kaagad. And siguro, isa sa mga kapag may pinagdadaanan tayo, may struggle. Kasi struggle din para sa akin to, iniisip ko, paano ko na naman malalampasan yung Martes ng 4 p.m. Sabi ko, basta nandun ka na, kaya mo na. Yun yung iniisip ko. And kung ano yung pinagdadaanan natin, kagaya ko, namatay yung nanay ko nung May 23, hindi ko alam na malalampasan ko to. And gabi-gabi akong umiiyak. And recently lang talaga na naka-move on ako. Makita ko lang picture ng nanay ko, umiiyak na ako. Habang nagtuturo ako, pinipigilan ko yung luha ko kasi sobrang mahal na mahal ko yung nanay ko. And suddenly, bigla na lang siyang namatay. So, sorry for the word. Kasi sobrang sakit para sa akin na, kumbaga parang yung magnanakaw, bigla na lang nawala. Na nandyan siya, buhay na buhay. Tapos, expected ko, pag uwi ko ng La Union, first time ko makikita or makikita kami na nakakita na siya yung sa mata niya kasi inoperahan yung mata niya, nabulag siya. So, yun sana yung first time na makikita kami. And sad to say, nasa biyahe pa lang ako, nawala na siya. So, ayun, tatag ng loob, ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, may reason, may purpose kung bakit nangyayari yan. So like in my case, siguro God has a reason kung bakit kinuha na ni God ang aking nanay.